Morning guys. Ayan. Tutuloy namin yung gardening namin ngayon. Sana matapos. Kasi mamaya meron kami pupuntahang birthday. Alas 4. Dapat alas 5 pero tulong kami sa setup. Kaya 4 nandun na kami. Kaya inaano namin ngayon na matapos na itong... Ewan ko lang kung matatapos kasi ang daming hakutin na bato eh. Kailangan i-position ulit siya. Pero niready ko na yung lunch namin. Ayan. Nagawa na ako ng pizza. Mamaya salang na lang sa oven. 3 lang kami kakain kaya malit lang yung ginawa ko. Kasi si Jonas at yung girlfriend niya nasa Banff. Namamasyal. Ito siya. Nag-jacket din ako kasi ang init. Terik ang araw. Eh maya lalayas kami. Eh malabo na matapos to kasi sana maganda yung kalabasan. Nasa isip pa lang namin eh pero hindi namin alam paano siya iaayos. Hinukay. Ay nako tuloy. Hinukay uli namin yung mga dahil nga damo pa lang, yung lawn pa lang, hindi na tumutubo pag buhukay namin. Sobrang clay talaga tapos na siya yung tumigas na. Dahil nga nababasa pag nag-snow, nalulusaw. Kaya ginawa natin, tinambaka namin sa ground. Kaya kahapon hinukay namin tapos nilus tsaka dinagdagan ng mga lupa. Iba may potting soil, garden mix, may yung black earth na lupa. Dami. Ang init. Sakit sa likod nung Okay na, di ba? Kahit pa paano. Ayan, itatanim na namin yung iba. Pero ang dami pa. Ito pa pala din. Dito maganda. Tatakpan mo. Break time ng mga hardinero. Yung pizza na ginawa ko. Pizza-pizzahan. Wah, masarap yan. Tikman mo. Tapos ito yung blueberry na syrup sa IKEA. Kailangan ng Bombay. Tsaka Bombay. Tsaka carbonated na water. Bombay yung matabad na yan. Bombay. Nung pala. Tapos yun. Yung Tabasco, syempre. Ayan tayo guys. Kain na. So yan. Yun yung aming plano talaga. Incorporate ng mga bato-bato yung Ilang pasala? Tapos kumakala itong mga halaman na binili namin eh. Mga 30 years. 30 years. Grabe. Mga ground cover kasi itong mga nandito. Tapos direct perennial din. Yan. Kailangan mo binigyan mamaya. Pero may mga spot pa kami na kulang gaya doon. Yan. Lalagyan pa namin yun ng halaman. Bibili pa kami mamaya. Siguro after namin doon pumunta sa party. Yan. So ito kakalat yan eh. Ground cover lahat yan. Ito yung woolly thyme. Isa sa paborito ko yan. Ice plant. Ito yung mga hen and chicks nilagay namin sa gilid. Kulang pa Ayan. Kulang pa. Itong harap. Plano pa namin lagyan ng iba pang halaman. Dito puro mga ground cover na lang ilalagay namin sa harap. Pero basically ganyan yung dating niya. Para bang nagpunta ka sa may bundok tapos may mga nagsusulputan ng mga sa gilid. Halaman. Kasi laging available ka makapunta sa mga bundok eh. So, why not put it in your garden? Tama. Kasi damo rito hindi naman nabubuhay na na tayo ganyan ang itsura. Nag-yellowish. Pero yung iba kaya naman. Kaya pero hindi. Kaya lang di ko gusto natin. So plano namin this year yan na muna. Tapos next year ito hukayan namin. Lalagyan na para ng weed barrier. Lalagyan na. Sa lagyan na ng gravel. Who knows? Baka may time pa naman kaming gawin din this year. Pero for now yan na muna. Yun na namin. Kasi gusto namin pagdating ground cover para wala nang dami. Puro ground cover na. Yun ang 30 years din. Yan. Nakakatuwa lang yung mga yung mga sumusulpot na bulaklak yan, liliit. Ito forget me not. Parang yung Ito star flower. Tapos may mga dianthus. Ito mga sedum.
paper bag. Nabili ko pa ako. Kakulay ko. Kasi yung mga nandun, puro mga bulaklakin eh. Siyempre, lalaki yung may birthday. Kaya yan ang nabili ko. Meron isa, ang kulay is mint green. So, mas pinili ko to. Kasi pagka blue niya, nakakulay ko talaga. So, ayan. Sama namin kayo. Ewan natin kung nung Ano ba yung 60th birthday? 60th birthday ni Papsi. Tsaka surprise yun eh. Surprise na birthday party. Kaya mauuna kami. Bago dumating surprise birthday ba? boy. Oh. Hindi alam. Surprise natin Nancy kay Papsi. Ayan dito na tayo. Oh. Setup. Wala pa tao. Kami pa lang. Ayan Laki na rin ni Chloe yun. Dalaga na, pero mahihain pa din eh. Hi, Isabella. Hi, vlog. Hi ka naman. Hi. Say hi. Turning 5 siya, di ba? Sa turning 5. May talent fee ka ba dyan, te? Wala nga, kailangan meron plus 100. Ayan. Umaangat yan. Yun lang. Ito, itali siya ulit dito. Di, para saan to? Diyan? Paglalagyan yan? Ito ba yun? Ay, honest ba lang? Ay, arch. Dugtong-dugtong pala natin pag ganun. Ate, Ano na? Siguro 3 months. Okay. Anong tawag yung Osmos tawag yan ba? 360. Ay, hindi pala. Packet 3. Ano yung 360? Ano yung camera 360? Ay, iba naman yung girl. Bumili rin siya nun. Alin. Yung 360. Yung drone na sinusundan ka. Ay, yung drone naman. Meron, pero hindi magamit dito kasi limited, di ba? Hindi basta ba? Restriction. Hindi ka pwede basta-basta. Kahit ano? Oh, upload agad. Hindi, malaki memory. Bumili siya ng extra, ano. Anong kulay? Hindi yung kainisip na sabi ko. Tapos na. Kami unang-una talaga. Kami tiga-setup. Pero buti dito si Sheng. Magaling. Kay Chloe ata yan. Ay! Ay, akin yan! Akin naman kasama sa outfit. Ay, ikaw pala. Sa'yo pala yan. Yeah. Waiting na lang kami. Wala pa yung may birthday. Mga bisita. Kami lang. Ay, mag-picture na tayo. Ayan ang birthday boy. Ayun, nakabulaklakin si Kuya. Ayan si Ate Nancy, yung wife, nakabulak na. Basta, taas ko na yung kamay ko. Ayaw na nga. Kasal mo ulit? Ayun sila. Ano, masarap ba? Mukha bang sulit? Ay, may fried rice. May ribs. Yan, may mga sushi sila. Ayoko nyan. Hindi ako may sa sashimi. Ay, may ribs. Gusto mo dun, sa kabila. Ay, may ribs. Ay, ito pala, may ano rin. May ibang klase rin sila ng sushi rito. Mahirap mamili. Yan ang mahirap pag buffet. Diyan kayo nagkumpulan, ha? Ba naman, oh. Chicken. Kaya pumili ng music ka. Ayun, nagpipicture taking na sila. Dami namin chika-chika eh. Dami rin tayo. Enjoy din talaga pagkasama mga kaibigan.
saves 4 minutes. Ah, If you prefer to iba. stay on the current route, tap no thing. Head south on McLeod Ang Trail ganda ng southeast toward Southland GPS Drive namin. southwest west, then turn left onto Southland Drive southeast. Malis na nainip. Bihira kasi kami dito talaga dumadaan kaya hindi namin kabisado. Dapat bubili kami ng after ng party kasi malapit dito May yung bagong bukas na Krispy Kreme. Ang haba ng pila. Meron sa yung parking lot tapos dun yung drive-thru. Sa kabilang side pa yung pinaka drive-thru, iikot pa ganun. Pag pumila ka, ang haba ng pila. Nakahipit ka na dun. Sabi namin, wag na. Never mind. Ganun lang naman yan sa una. Kaya, Pero after magano yan. mag-2 Kasi pa lang, ilang araw pa lang nakabukas. Bigyan mo lang ng 2 weeks yan. Malamang yan, hindi na ganyan kahaba pila. Mga aman yan siguro. Aman. Ang layo kasi nito sa amin, kaya bihira kami talaga mapunta. Yun nga yung birthday lang ni Papsi, kaya kami naligaw. Nakakatawa kasi nakachika-chika sa mga kaibigan. Tagal na rin, ano? Continue on Southland Drive southeast east for 3 kilometers. Nagkaanuhan nga kasi ang huli namin kita-kita talaga na ganun is after ng surgery ko nung dumalaw sila sa akin. So that was 1.5 years na. So tagal na din. Kaya hindi mahinto yung chikahan. Buti na lang na meet natin sila. Sabi ko mag-set na lang kami sa bahay. Ang laki-laki na ni Ron. Si Ron. So sabi ko magkita-kita na lang kami, mag-barbecue sa bahay. Oo nga, sinet mo ba? Oo, madali naman pag sa group. May group chat kasi kami eh. Sabi ko sa kanila, barbecue na lang sa bahay. Hanggat maganda ang weather. Yun o, sarap dito o. Nag-chill kami dito sa labas. Kasi napakainit sa loob ng bahay. Pagkadilig, saglit lang tuyo ka agad eh. Pati nga itong hagdanan, in-sprayan namin eh. Nakakatuwa yung mga sedum. Kapuputo lang natin, wala pa 1 week yun, may ugat na agad. Nag-ugat na. So pwede na siyang itanim sa Itanim ibang uli part. sa mga... Pero at least nakita na namin yung pinaghirapan, okay na. Konti na lang ang tatapusin, dagdag na nga lang. Tsaka iba, next year na uli. Pero sa next day off na namin, itatanim yung ibang naiwan. Then yung sa baba, next year na yan. Na lang siguro yung mga buwa-buwangin na lang yan. For now, nag-enjoy na kami na nakikita yung mga halaman eh. Lalo nga itong init na ang sarap tumambay dito sa labas. Magdilig, ganyan, tapos magbasa ng paa habang nagdidilig. Katawa sa akin kasi basa ako ng basa ng paa kapag nagdidilig eh. Ganyan, Parang sa likod natin, Yung sa likod dati sa bahay, sa Pilipinas. May fish pan doon. Magdidilig kami, tapos may mga orchids, may konting cactus kami nung time na yun. So napahilig na namin yan. Isa sa mga namin yan eh. Stress reliever. Tsaka nakakawala nga yung mga ng stress, nakakabawas. Lalo't siya ay may mga dinaramdam na kondisyon. Pero yun yung dahil sa ulo ko. Minsan parang over fatigue na. Pagod na yung katawan mo sa minsan gaya ngayon hindi naman ako nagtrabaho ng nagbantay-bantay lang ako sa kanila. Pero parang pagod na pagod ako dahil nga yung ulo ko iba yung feeling na yung kasi nerve pain nga yung sa akin, 'di ba? So parang konektado siya, yung ulo konektado hanggang dito sa may balikat, sa braso. Bukod pa rin yung binti mo. Yung binti ko nagkakaroon na ng mga varicose veins. Siyempre kasi whole day nakatayo. Ever since nagkusina ako, nagtrabaho. Walang upo-upo. Hindi uso upo eh. Pag break time ka lang uupo. Pag busy pa, wala na. Wala nang break time, dala-diretso na. Kaya ngayon, sinisingil na ng ng katawan ko yung mga nararamdaman ng mga ugat, sakit. Yung varicose okay lang sa akin, wala namang problema. Hindi naman ako pala short pag gumagala kami kasi nga sobrang dami ng varicose tsaka mga kagat ng lamok. Pero yung ko is yung sa ulo ko. Yun yung pinaka number 1 na ito laking baka kabawasan nitong sa nga siya na yung kunyari namamasyal-masyal o kaya magpupunta sa mga lake, ayaw niya na naka-short. Although gusto niya naka-short, kaya lang na siya na kasi nga may varicose, tapos may mga tsaka yung varicose ko kasi siya yung parang kala mong pasa. Yung nangingitim yung part na yon, hindi siya yung sobrang lalaki ng ugat. Parang sumali ka sa sa pangalan ng fraternity. Baka sabihin binubugbog to ng asawa niya
Hindi na ano siya, nahihiya siya doon sa ganon. Kahit na mainit, ayaw niya naka-short kasi nga eh. Ganon. Kaya lang, syempre, gusto ko mag-short kaya lang. Sabi ko naman sa kanya, wala namang ano dito, wala namang pakialamanan dito, hindi naman kagaya sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, mag-short ka, di gusto mo ka nag-short pa. No, actually dito kasi pag lumabas ka, kapwa rin naman natin ang titingin sa'yo eh. Hindi ka naman sasabihan, pero yung titignan ka na parang, lakas ng loob nito parang ganun ang datingan eh. Usually naman kasi ganun na eh. Yung mga nakakapansin sa'yo, mostly, is yung mga kalahi natin, di ba? Titignan ka sa mukha, sabay titignan ka sa hindi naman kagaya nung papansinin ka ng mga ibang lahi, walang pakialam ganun din naman sila kahit nga di ba si Raji nun ayaw niya lumipat dito sa Calgary kasi nga raw alam niya yung ugali ng mga kalahi niya, sabi niya iba. Mostly naman ganun talaga ganun talaga ang buhay, kaya sabi ko ayaw mo na. Total, mostly naman, nasa tubigan lang din naman kami, nagkakayak. So, yun nga lang, minsan, parang gusto mo naka-short, mas madaling magkayak. Sabi ko nga, huwag mo na silang isipin, pansinin. Ganun talaga ang buhay. Nakakonsus ka. Pero nung huli namin uwi sa Pilipinas, actually, nagpupunta ako palengke, naka-short. Parang, dead man eh. Parang mas open na nga sa atin ngayon sa Pilipinas eh. Hindi kagaya dati. Oo, dati. Talagang iba. Wala eh. Pero ganun pa man malaking bagay itong ginawa namin kahit nakakapagod yung mga pagbubuhat ng board. Pagod pero hindi mo nararamdaman yung pagod kasi nag-enjoy. Nag-enjoy ka na, nag-aayos ka ng mga garden, ganyan. Yun nga lately sabi ko sa kanila, parang napapagod na ako doon sa sakit. Sabi niya, ano gagawin natin? Sabi ko, wala yun na nga lang, wala talagang magagawa. Dire-diretso, laban kasi lang. Kahit doon sa group nila sa mga Facebook, meron kasi silang group na support group nung sakit niya, Kiari. Wala rin eh. Kahit sa US, wala rin silang solusyon Parang ang dating sa mga doctors is sobrang simple lang niya. Kala nila once na decompress ka, okay na. Pero hindi, andun yung lumalabas yung mga nerve pain. Iba yung Tsaka yung iba, yung operasyon ilang beses. Meron 4 times, tapos meron pagka may leak, nilalagyan sila ng parang pinaka-drain. Which is yun ang ayaw kong mangyari. Kaya lang, yun nga, tiis ako sa sakit everyday. Araw-araw hindi nawawala. Tapos meron pa pagka nag-change ng weather, mas matindi yung sakit. Pero, what can I do? Pero pag summer, hindi naman masyado, depende pag yung uulan. Pag uulan. Pero yung sakit niya, sin 24/7, hindi nawawala. Yung nerve mo parang hinahatak yung mga ugat-ugat mo sa... Minsan tigas ng ganito niya talaga eh. Last time talaga minasahe niya. Sabi niya ba, sobrang tigas, matigas pa sa ganito ko. Sabi niya, nagbubuhat ka ba? May time pa yun dito, di ba? Yung minasahe mo yung parang nagka-cramp siya yung sa may lega. Isipin mo yung pinulikat ka instead na sa binte, nasa leeg ko. Dito yung yung ganito niya, lumalabas siya parang palikpik dito eh. Palikpik talaga. Hindi, ganito, di ba? Dito. Parang lumapad na ganun yung ganito niya eh. Tsaka tumitibok talaga. Masakit. Kaya nga, akala niya ba, parang wala ka lang dinaramdam kasi nga kasi nga, siya yung parang normal lang ako. Pero may mga days talaga na parang nakakapagod. Pero laban lang tayo sa buhay. Ganun talaga. Marami pang mas nahihirapan. Yun na nga eh. Minsan tayo na ang sakit na, nakakapagod na yung trabaho, stress ka na sa lahat ng mga nangyayari. Pero kung tutuusin mo, meron pa rin mas mahirapan, mas masahol pa. Mas matindi sa sakit na pinagdadaanan. Kanina nga nanonood tayo ng balita ako doon, naawa ako doon sa tatlong na yun? Pamilya na nawala ng pamilya. Nagbebenta sila ng mga kambing na imported. Diniliver nila sa Maguindanao. Tapos kinuha na yung sasakyan nila, kinuha yung mga kambing nila. Nilibing pa silang tatlo, pinatay. Kawawa yung pamilyang naiwan. Nasana, na lang. Kinuha na lang nila, bakit kailangan patayin? Bigyan mo ng pagkakataon na mabuhay yung tatlo na yun kasi may pamilya yun pa isa, di ba? Sumama lang kasi gusto lang kumita ng extra. Anak na may-ari. Pero wala Nakakaawa buhay.
Parang sabi ko nga, sayang yung buhay. Nagpupursige yung tatlo para may maipakain sa pamilya nila. Yung isang bata nag-iipon para may panggastos sa mga kung ano-ano niya. Tapos magkakaganong isang idlap, mawawala ka na lang ng ganun-ganun. Silang days pass lang nawala. Oo, layo din kasi from Batangas to Maguindanao eh. Pero dapat nalaman nila, dapat pag ganun mga off na, huwag ka nang masilaw sa pera. Hayaan mo na. Tama. Ay, naku. Kami, pasalamat pa rin kami sa araw-araw nalalampasan ng mga pagsubok. Yun ang hindi mawawala kasi Na meron kang magaan na pag-iisip at saka puso. Wala kang dinaramdam na ibang masama sa kapwa o ano man. Yun ang malaking bagay Mas makaramdam ka ng mga sakit na ganyan. Basta huwag ka lang magtatanim ng galit, samaan ng loob. Enjoy lang ang buhay. Enjoy kasama yung mga kaibigan. Yun nga, nakakatuwa na nagkita-kita rin kami. Tagal din since na last na nag-gathering. Nakakaano rin. Medyo nagkabali-balitaan. Pero happy kami kasi malulusog sila. Tsaka okay. Si Ron sumobra sa lusog. Grabe ka naman, parang ako lang din yun. Nilolok. Nagluloko kami kasi para kami mga healthy. Ganun talaga, masarap kumain. Ayun ako. Yun lang naman guys, na-share lang namin sa inyo ang aming mga ganap ngayong weekend. Paano guys, kami magkano muna, chill lang muna dito sa labas at enjoy ang hangin. Thank you for always watching. See you in the next vlog. Bye.